Kabanata 2991. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa mahabang sandali. Ang mga tao ay nagpipista at nag-iinuman upang ipagdiwang ang napakagandang sandaling ito. Tumingin si Severin sa buong bulwagan. Si Jackson, ang dakilang pari ng mga barbaric, si Talia, ang kataas-taasang pinuno ng Jade Pond Sacred Land, si Lumino Gilden, ang Royal Elder ng Delhi, si Rinold, ang Elder ng Grundy Uno Sacred Land, at si Wallet, ang ikalawang Elder ng Grundy Uno Sacred Land. Lahat sila ay mga semi-immortal. Mayroon ding ilang leader ng mga second-tier na puwersa tulad ng Menzi Clan at Burke Clan na sumuko na sa Grundy Uno Sacred Land. Nakita rin ni Severin si Oscar mula sa Grundy Uno sect sa South Sky at ang mga pinuno ng Monsteroid mula sa Thunlight sa likurang Hanay. Noon, ang Blue Realm ay may 9 na Sacred Land ngunit ngayon, 2 na lang ang natitira at karamihan sa mga malalakas na cultivator ay namatay sa panahon ng labanan. Napabuntong hininga si Severin at nalungkot dahil sa isang krisis ay lubhang nasira ang Blue Realm. Kung nananatili pa ang 9 na Sacred Land, hindi na sana siya mahihirapan at mamamroblema pa. Itinigil niya ang pag-iisip at nagsalita. Mga Ginoo, bukod sa pagdiriwang na ito, mayroon pa akong ibang bagay na kailangan kong ipaalam sa inyong lahat. Narinig ito ng lahat at napatingin kay Severin. Ang ilan sa mga semi-immortal ay yumuko ang tingin at nakaramdam ng pagkadismaya. Inakala nila na pipilitin sila ni Severin na sumuko sa ilalim ng Grundy Uno Sacred Land. Pagkatapos ng lahat, ang Grundy Uno Sacred Land ang pinakamalakas na Sacred Land sa Blue Realm. Mayroon itong ilang semi-immortal at si Severin. Malinaw na hindi nila papayagan ang iba na makialam sa kanilang teritoryo. Para kina Jackson at sa iba pa, sa huli ay sasakupin ng Grundy Uno Sacred Land ang ibang mga puwersa. Hindi lang nila inaasahan na ganoon kabilis ito gagawin ni Severin habang kakasimula pa lamang ng pagdiriwang. Tumingin si Severin sa paligid at nakita ang mga nag-aalalang mukha ng lahat. Ngumisi siya at nagsalita, "Ano ang problema ninyo? Para bang kakainin ko kayo? Iniisip ba ninyo na sasakupin ko ang lahat ng puwersa?" Mabilis na yumuko sina Jackson at ang iba pa at nagsalita ng may takot. "Hindi po, hindi namin pinapangunahan ang inyong intensyon." Agad nilang napagtanto na may ibig ipahiwatig si Severin. Tumingin sila muli sa kanya at halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Severin ng bahagya at sinabi, "Inimbitahan ko kayong lahat dito upang ipaalam ang isang masamang balita. 2 taon mula ngayon, ang Blue Realm at ang Celestial Realm ay mag-uugnay. Sa panahong iyon, ang langit at lupa ay babalik sa estado ng sinaunang Celestial Domain." Hindi na niya ipinaliwanag pa ang tungkol sa Celestial Domain. Lahat ay natigilan sa nakakagulat na balitang ito. Muling pagkakabit ng mga realm. Pagsasanib ng Celestial Domain. Napagtanto ng lahat na ito ay isang krisis. Gayun din, nangangahulugan din ito ng mas maraming oportunidad at hamon. Lahat ng Sacred Land ay may mga cultivator na umabot na sa Celestial Lands noon. Kahit paano, may kaalaman sila tungkol sa sinaunang Celestial Domain. Alam din nila na ang Blue Realm ay isang piraso lamang ng dating Celestial Domain. Kapag nagsanib ang langit at lupa, ang espiritual na enerhiya ay babalik sa estado noong sinaunang panahon. Ang mga Supreme Paragon ay makakahawak sa mga rules of heaven and earth at makakausad patungong celestial. Mas magiging madali ang pag-abot sa celestial stage. Para sa mga semi-immortal na, ito ay mabuting balita. Batay sa kanilang talento, alam nila ang pag-abot sa semi-immortal stage ang kanilang hangganan. Kung nais pa nilang umusad, kakailanganin nila ng malaking pagkakataon. Paano nga ba hindi sila matutuwa sa kaalamang mag-uugnay na ang langit at lupa? Nang makita ni Severin kung paano nag-iba-iba ang emosyon ng lahat, bahagya siyang natawa at sinabi, "Ang muling pagkakabit ng mga realm ay isang malaking oportunidad ngunit isa ring krisis. Si Anstora ay isang extraterrestrial mula sa Devil Realm. Siya ay may misyon dito upang sakupin ang Blue Realm. Ngayon na pinatay ko siya, sa tingin ko wala sa atin ang makakatakas kapag dumating na ang mga celestial pagkatapos ng pagsasanib ng langit at lupa. Naniniwala ako na may mga mensaheng iniwan ang mga celestial na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila kayang patayin si Anstora.
At sigurado akong alam ninyong lahat na si Anstora ay may taglay na asensya ng extraterritoriality, isang celestial demon. Nang sumalakay ang extraterritoriality ng mga celestial demon sa celestial domain noong sinaunang panahon, pinatay nila ang lahat ng nabubuhay at winasak ang lupain. Maraming celestial ang napatay. Ang extraterritoriality celestial demon ay nakasakit pa sa celestial king. Kapag muling nag-ugnay ang mga realm at ang langit at lupa ay bumalik sa sinaunang estado, haharapin din natin ang krisis na iyon. Huwag ninyong kalimutan na katatapos lang nating patayin si Anstora at wasakin ang plano ng mga devil cultivators. Una, pinabayaan ni Severin na pag-isipan nila ang mga benepisyo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang panganib at hamon na kailangan nilang harapin. Siyempre, maaaring pinalaki niya ang ilang bagay at may mga sinabi siyang hindi ganap na totoo, ngunit walang makakapagsabi noon. Ang araw ng pagsasanib ay magiging araw na magpapaslang ang mga celestial mula sa Devil Realm sa Blue Realm. Iyan ang impormasyong nakuha nila mula sa sinabi ni Severin. Lahat ay nabigla at natakot. Gaya ng sinabi ni Severin, may mga tala ang mga celestial mula sa iba't ibang sacred land tungkol sa extraterrestrial mula sa sinaunang celestial domain. Kaya karamihan sa kanila ay naniwala sa sinabi ni Severin. Sa pag-alala nila sa naunang krisis, si Anstora ay nag-iisang pumatay ng maraming cultivator. Dalawa na lamang na sacred land ang natitira ngayon sa Blue Realm. Kaya wala nang kamwestiyon kay Severin. Tinanong ni Talia, Severin, ano ang dapat naming gawin? Nag-aalalang tanong din ni Lumino, may plano ka ba? Nang makita ni Severin na epektibo ang kanyang taktikang pagpapakabas sa kanila, dumako na siya sa pangunahing punto. Sinabi niya, ang tanging solusyon natin ngayon ay pag-isahin ang lahat ng resources at puwersa. Walang labanan sa isa't isa. Gamitin natin ang lahat ng ating lakas laban sa ating kaaway. Huminto siya sandali, tumingin kay Talia, at nagtanong sa malalim na boses. Narinig ko na ang mga elder mula sa inyong sekta ay naging celestial, iniiwan nila ang Infinite Strength Cauldron at Jade Pond Celestial Scripture. Pwede ko bang makita ang mga iyon? Ang mga ordinaryong kayamanan ay wala ng silbi para sa kanya ngayon dahil isa na siyang celestial. Maliban na lang kung ito ay bagay na ginagamit ng mga celestial noon. Gayunpaman, hindi masyadong mataas ang inaasahan ni Severin sa Jade Pond Sacred Land. Kung talagang napakalakas ng mga kayamanan nila, hindi sana sila madaling natalo at hindi rin sana napatay ang isa sa kanilang semi-immortal. Natigilan si Talia ng sandali ngunit agad siyang nakabawi at inilabas ang dalawang bagay na nagliliwanag ng matinding espiritual na liwanag mula sa kanyang storage ring. Ito ang Infinite Strength Cauldron at ang Jade Pond Celestial Scripture. Pwede mong tingnan, sabi niya. Kuminang ang mga mata ni Severin nang makita niya ang espiritual na liwanag. Ang cauldron ay kasing laki ng palad at naglalabas ng espiritual na liwanag. Nararamdaman niya ang iba't ibang batas mula rito. Maaaring hindi ito kasing lakas ng Loren Divine Blade, ngunit isa itong celestial weapon. Ang isa pang bagay na nagliliwanag ay ang Jade Pond Celestial Scripture, isang Jade Plague. Ginamit ni Severin ang kanyang divine sense upang kumonekta sa Jade Plague. Ang scripture ay lumitaw sa kanyang isipan. Matapos itong basahin, inisip niyang hindi ito kasing lakas ng Wood Emperor's immortal art na nakuha niya mula sa Green Emperor, ngunit may ilang combat techniques na kapakipakinabang pa rin para sa kanya. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay, kinuha ang isang immortal pill mula sa kanyang storage ring, at sinabi. Ang immortal pill na ito ay makakatulong sa isang Supreme Paragon na umabot sa semi-immortal. Kung kakainin ito ng isang semi-immortal, magiging complete stage semi-immortal siya. Gusto kong ipagpalit ang immortal pill na ito sa Infinite Strength Cauldron at Jade Pond Celestial Scripture. Ano ang masasabi mo? Labis na natuwa si Talia nang malaman niya kung ano ang kaya ng immortal pill. Nang walang pag-aalinlangan, pumayag siya sa palitan. Kahit gaano pa kalakas ang celestial weapon o scripture, mga bagay lamang ang mga iyon at hindi gaanong kapakipakinabang sa isang Supreme Paragon. Ngunit ang immortal pill ay iba. Maaari nitong tulungan ng Supreme Paragon na maging semi-immortal at ang semi-immortal ay maabot ang complete stage. Sa totoo lang, maaaring gamitin ni Severin ang kanyang katayuang celestial upang pilitin si Talia, ngunit hindi niya iyon ginawa.
Sa halip, nag-alok siya ng palitan gamit ang Immortal Pill. Kaya walang dahilan si Talia upang tumanggi. Dahil pumayag si Talia sa palitan, iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay at inilagay ang mga item sa kanyang storage room. Siyempre, maaari niyang gamitin ang dahas upang nakawin ang mga bagay na iyon at hindi maglalakas loob ang Jade Pond Sacred Land na gumawa ng gulo dahil alam nila kung gaano kabagsik ang mundo ng cultivators. Ang malalakas ang nagdidikta ng mga patakaran. Gayunpaman, tumanggi si Severin na gawin iyon. Isinasaalang-alang niya na 2 taon na lang bago ang muling pagkakabit ng mga realm at ang pagsasanib ng langit at lupa. Walang mapapala para sa kanya kung itutulak niya sila hanggang sa limitasyon. Nais niyang maiwasan ang pagtataksil kapag nag-connect muli ang mga realm. Masisira lamang nito ang kanyang plano. Kaya naman, mas matalino para sa kanya ang makipagpalitan sa kanila at makuha ang kanilang loob. Gaya ng inaasahan, lahat ay nabigla nang makita si Talia na hawak ang gintong, mabango, at kumikinang na Immortal Pill. Bukod dito, ang pill ay naglalaman din ng mga batas at prinsipyo. Napatalon sina Jackson at Lumino mula sa kanilang mga upuan. Nakita nilang isa itong tunay na Immortal Pill. Ang amoy pa lamang nito ay sapat na upang mapakalma ang kanilang isip at katawan. Maging ang enerhiya sa kanilang katawan ay lumakas. Labis ang tuwa ni Jackson dahil alam niya kung gaano kahalaga ang Immortal Pill. Gayunpaman, hindi niya inakala na magiging ganoon kabait si Severin upang ipagpalit ito kay Talia. Sa loob ng daan-daang taon, nakatigil si Jackson sa semi-immortal stage. Bagaman nasa complete stage na ang kanyang solar spirit, ang kanyang katawan ay kulang pa para sa yugtong iyon. Kung magkakaroon siya ng Immortal Pill, alam niyang aangat ang kanyang katawan sa complete stage. Pagkatapos noon, kailangan na lang niyang magsanay ng mabuti. Darating ang araw na magkakaroon din siya ng pagkakataong maging celestial. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. May mga matang puno ng pagnanasa, yumuko siya at nagsalita. Severin, may ilang kayamanan ng mga barbaric at handa kaming makipagpalitan sa iyo. Bilang isa sa mga inapo na sumunod sa Green Emperor, ang barbaric ay may lahing celestial din. Nag-iwan din sila ng ilang mahahalagang kayamanan. Gayunpaman, hindi na sila kasing lakas tulad noon. Si Jackson na lamang ang natitirang semi-immortal. Ngayong alam niyang may Immortal Pill si Severin na makakatulong sa kanyang pag-usad, hindi niya ito madaling isusuko. Inilabas niya ang isang kulay pulang saber at isang binhing kumikinang na may liwanag ng celestial spirit. Ang pulang saber ay may haba ng mga 5 pulgada. Ang matalim nitong talam ay naglalabas ng malamig na aura at may taglay na mga batas ng pagpatay at pagkawasak. Isang tunay na celestial weapon. Gayunpaman, mas nakakuha ng atensyon ni Severin ang binhi. Nararamdaman niya ang mahina ngunit malinaw na kapangyarihan ng paglikha at buhay mula rito na maaaring isang uri ng celestial herb. Sa sandaling iyon, hawak na ni Severin ang binhi ng celestial peach na nakuha niya mula sa kayamanan ng Dragonoid. Nagulat siya nang makakita muli ng isa pang binhi ng celestial herb. Kung aalagaan niya ito ng maigi, maaari niya itong buhayin. Ngumiti siya kay Jackson at sinabi, handa ka bang ipagpalit ang 2 bagay na ito sa isang Immortal Pill? Oo, payag ako, malungkot na sagot ni Jackson ngunit pumayag pa rin siya sa palitan. Bagaman alam niya kung gaano kalakas ang isang celestial weapon, wala itong silbi sa kanya bilang isang semi-immortal na hindi kayang gamitin ang buong kapangyarihan nito. Ngayong alam niyang mag-uugnay muli ang Blue Realm at Celestial Realm makalipas ang 2 taon at darating ang krisis ng pagsasanib ng langit at lupa, ramdam niya ang bigat at nais niyang palakasin agad ang kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ang barbaric sa darating na pangyayari. Ang pagpapalit ng Celestial Weapon at isang hindi kilalang binhi sa Immortal Pill ay magtitiyak ng pagiging semi-immortal. Sa pinakamagandang senaryo, maaari pa itong umabot sa Celestial sa hinaharap. Ngumiti si Severin at tumango. Pagkatapos ay inilabas niya ang Immortal Pill at ibinigay ito kay Jackson, habang kinuha niya ang pulang saber at ang tuyong binhi. Isang magandang palitan para sa kanya. Maaari niyang i-infuse ang celestial weapon sa Small Thousand World upang mapalakas ang mga batas. Pagkatapos ay subukang alagaan ang binhi ng celestial herb. Kung magtagumpay itong tumubo, magkakaroon siya ng celestial herb.
Magbibigay ito sa kanya ng kumpiyansa upang umabot sa complete stage at masilayan ang antas ng Celestial King. May malaking posibilidad na makakaligtas siya sa pakikipaglaban sa isang Celestial King kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng Heavenly Heart Imprint. Sa malaking bulwagan ng Grundy Uno Sacred Land, ang iba pang Supreme Paragons mula sa iba't ibang puwersa ay napaisip ng mabuti matapos makita si Talia at Jackson na nakuha ang Immortal Pill mula sa pakikipagpalitan kay Severin. Napakagandang palitan pala iyon. Bagaman mahalaga ang pagpapanatili ng mana mula sa mga Celestial, isa lamang silang scripture. Maaari pa silang gumawa ng maraming kopya nito. Sa puntong iyon, ang mga may taglay ng inheritance mula sa mga Celestial ay mabilis na tumayo at nakipag-agawan upang makipagpalitan kay Severin. Severin, ako ay mula sa Darklight Sacred Land. Mayroon akong Celestial Scripture at Celestial Jade Plague. Maaari ko ba itong ipagpalit sa isang Immortal Pill? Severin, kahit na winasak ni Anstora ang lupa ng Floating Light Sacred Land, ako ang elder na responsible sa pagtuturo ng inheritance sa mga disipulo. Mayroon akong isang Celestial Scripture at isang piraso ng sirang mapa ng Devil Realm. Gumana ang plano ni Severin. Hindi niya tinanggihan ang sinuman dahil mas marami siyang nakukuhang kayamanan, mas ikinasasaya niya ito. Ang kanyang plano ay ilagay ang mga angkop sa Small Thousand World upang sumipsip ng kanilang kapangyarihan at pagyamanin ito. Sa kabutihang palad, marami siyang nagawang Immortal Pills gamit ang Celestial Peach bago siya pumunta rito. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ay nakipagpalitan at nakuha ang Immortal Pill. Bumalik sila sa kanilang mga upuan at masayang naginuman. Ngumiti si Severin at ginawa ang huling kahilingan. 2 taon mula ngayon, mag-uugnay muli ang mga realm. Nais kong kolektahin ang lahat ng resources sa Blue Realm. Maaari kayong maghanap ng divine golds at spiritual herbs mula sa sinaunang panahon. Ipagpapatuloy ko ang pakikipagpalitan sa sinumang makakahanap nito. Samantala, nais kong bumuo ng isang alyansa na ang Grundy Uno Sacred Land ang magiging pinuno. Kapag nag-ugnay muli ang mga realm, mas mabuti kung may magbabantay at susuporta tayo sa isa't isa. Mayroon ba kayong tutol? Pagkatapos noon, ginamit niya ang kapangyarihan ng Heavenly Heart Imprint upang magmukha siyang higit na makapangyarihan at maglagay ng matinding presyon sa mga taong naruroon. Ang mga semi-immortal at Supreme Paragons ay hindi mga hangal. Natigilan sila nang marinig ang kahilingan at naramdaman din ang nakakatakot na presyon na halos hindi sila makahinga. Agad nilang naintindihan na hindi nila dapat tanggihan ang isang Celestial. Mabilis silang pumayag sa kahilingan at nabuo ang isang alyansa. Ang Grundy Uno Sacred Land ang naging pangunahing sekta na namamahala sa alyansa. Lahat ay sumang-ayon na si Severin ang maging pinuno ng alyansa. Si Adrian at Jackson ay ginawang mga deputy leader. 8 tao ang itinalagang mga elder at ang iba naman ay mga miyembro ng alyansa. Pagkatapos noon, gumugol sila ng ilang oras upang talakayin ang konstitusyon at itakda ang mga alituntunin. Nang matapos iyon, umalis si Severin sa bulwagan at bumalik sa Enchanted Peak. Mabilis niyang inilabas ang mga celestial weapon na nakuha niya mula sa pakikipagpalitan. Inilagay niya ang Infinite Strength Cauldron at ang pulang saber sa Small Thousand World at ginamit ang kapangyarihan ng mundo upang alisin ang mga batas mula sa mga sandata. Samantala, itinanam din niya ang binhi ng Celestial Herb mula kay Jackson sa Small Thousand World. Nang matapos ang lahat, tiningnan niya ang mga Celestial Scripture na lumulutang sa kanyang harapan. Ang mga Celestial Scripture na ito ay medyo karaniwan. Ang pinakamataas na antas na maaabot ng isang cultivator na matututo nito ay ang Celestial Stage. Gayunpaman, may ilang kaisipan dito na kapakipakinabang sa paglago ng aking Small Thousand World. At mayroon ding ilang divine thoughts na may kakayahang lumamon ng mga prinsipyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2995. Sumikat ang araw at muling lumubog. Lumipas ang araw nang hindi namamalayan ng sinuman. Ang makukulay na liwanag ay nagniningning sa Enchanted Peak. Napapalibutan ng tuktok ng makapal at mabigat na layer ng 3,000 dakilang prinsipyo.
Dahan-dahan nitong ginawang isang walang kamatayang banal na bundok at isang masaganang lupain ang tuktok. 2 taon na ang lumipas mula sa pagdiriwang. Sa panahong iyon, naglakbay si Severin sa malayong kanluran. Pinatay niya ang lahat ng monghe sa Great Thunderbeat Temple at kinuha ang kayamanang iniwan ng nakaraang Celestial. Pagkatapos noon, hindi na umalis si Severin sa Enchanted Peak. Ang kanyang Solar Spirit ay abala sa pag-unawa sa mga prinsipyo sa pinagmulan ng espasyo. Kahit hindi siya nagpapakita, marami ng kwento tungkol sa kanya sa Blue Realm. Ang bagong nabuo na Severin Alliance ay naging pinakasikat at pinakamalakas na superpower sa Blue Realm. Sa pagbuo ng Severin Alliance, itinuring ng Grundy Uno Sacred Land na mas mabuting sumanib na lamang sa alyansa. Kaya karamihan sa mga semi-immortal ng alyansa ay dating miyembro ng Grundy Uno Sacred Land. Sa kabuuan, mayroong higit sa 10 semi-immortal kabilang sina Jackson at Lumino. Ang iba pa ay sina Adrian, Amethyst, Rinold, Wallet, Heath, at iba pa. Naabot nila ang complete stage at isang hakbang na lang ay magiging celestial na sila. Upang maging celestial, kailangan nilang maunawaan ang mga batas ng langit at lupa at dapat kumpleto ang kanilang enerhiya sa complete stage. Bagaman si Severin ang Lord ng Blue Realm, wala siyang magagawa upang matulungan silang maging celestial. Sa sandaling iyon, ang primal spirit ni Severin ay nakaupo ng naka-cross-leg sa pinagmulan ng espasyo. Nakapikit ang kanyang mga mata ngunit hindi ito mukhang natutulog. Sa itaas ng primal spirit ay ang dakilang kapangyarihan ng space-time. Naglalabas ito ng malakas na aura na yumanig sa nakapaligid na puwang. Patuloy na lumalakas ang aura hanggang sa tuluyang umabot si Severin sa huling stage ng Celestial. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mga mata at sinuri ang kanyang antas habang bumuga ng mabigat na hininga. 2 taon ng pagsasanay sa seclusion. Sa wakas, umabot na ako sa huling stage ng Celestial. Ang pagsasanay bilang Celestial ay tungkol sa pag-unawa sa mga batas. Sa early stage, sapat na ang pag-unawa sa isang batas. Sa mid-stage, kinakailangan ang pag-unawa sa higit sa 100 batas. Napakalaki ng pagkakaiba ng bawat yugto, lalo na sa labanan ng mga Celestial. Maliban sa mga Celestial na nagsanay ng parehong isipan at katawan at may sariling mga batas noong sinaunang panahon, halos walang Celestial na kayang pumatay ng kapwa niya Celestial na mas mataas ang antas. Nang maabot ni Severin ang huling stage ng Celestial, sinuri niya ang kanyang kapangyarihan. Sa tulong ng Heavenly Heart Imprint, mabilis ang kanyang pag-unlad. Araw-araw ay umaabot sa small success ang isang batas. Ngayon ay mayroon na siyang halos 2,000 small success na mga batas. Kapag ang natitirang 1,000 batas ay umabot sa small success, siya ay uusad sa complete stage. Gayunpaman, kahit ngayon, sa tulong ng Heavenly Heart Imprint at ng kapangyarihan ng Loren Divine Blade, kaya na niyang patayin ang isang complete stage Celestial. Kung kailangan kong lumaban sa clone ng isang Celestial King, madali ko siyang mapapatay sa isang isip lang, na isip ni Severin. Ganyan siya kasigurado. Ang Celestial ay kalahating may kontrol sa mga batas ng langit at lupa. Kahit hindi niya lubusang makontrol ang prinsipyo, ang pagitan ay hindi kayang sukatin. Maraming Celestial ang maaaring hindi na umabot pa sa mid-stage sa buong buhay nila. Ang katotohanang nakausad si Severin mula bagong Celestial tungo sa huling stage sa loob lamang ng 2 taon ay napakabilis at kahanga-hanga. Kahit sa mga Celestial noong sinaunang panahon. Matapos patatagin ni Severin ang kanyang cultivation, tumigil siya sa pag-iisip. Tumangala siya at ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Samantala, ginamit niya ang kanyang divine sense upang dumaan sa membrane ng mundo at tumingin sa Chaotic Sea. Tinitigan ni Severin ang anyo ng Celestial Realm na tila mas lalong nagiging malinaw. Nakikita na rin niya ang presensya ng maraming makapangyarihang nilalang doon. Sa tulong ng Heavenly Heart Imprint, ipinakalat niya ang kanyang divine sense sa Celestial Realm at pagkatapos ay ibinaling ito sa Devil Realm sa kanyang likuran. Bahagyang sumimangot si Severin nang mapansin niyang halos magdikit na ang mga ito. Napag-isipan ni Severin na maaaring ang Blue Realm ang unang babangga sa Celestial Realm sa loob ng ilang buwan, at kasunod nito ang Devil Realm.
Sa loob ng ilang taon, muling lilito ang Blue Celestial Realm mula sa pagkawasak. Habang papalapit ang tatlong mundo, unti-unting naramdaman ni Severin ang tawag ng dalawang iba pang Heavenly Heart Imprints. Gayunpaman, masyadong malakas ang nakakatakot na dagat ng chaos na naghihiwalay sa kanila kahit para sa isang Royal Celestial. Matapos ang sandaling pagmamasid, binawi ni Severin ang kanyang tingin at inutusan ang kanyang kaluluwa na mabilis na bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling magbalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa Enchanted Peak, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumabog mula sa training room na kumalat sa buong Blue Realm. Mula sa Southern Skies hanggang sa malayong kanluran, ang liwanag ay umabot sa Midland, North Sea, at East Plain. Ang mga disipulo mula sa iba't ibang sekta ay nagangat ng kanilang mga ulo at nakita ang kababalaghan, puno ng inggit at pagtataka ang kanilang mga mata. Ang makislap na liwanag ay naging usap-usapan ng lahat. Ang gintong liwanag ay nawala rin agad na parang kidlat. Sa loob ng training room, sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang Divine Sense at napansin niya ang paglawak ng kanyang Small Thousand World ay umabot na sa daan-daang milyong milya. Partikular na kapansin-pansin ang Celestial Peach Tree sa tuktok ng Heaven Pillar Mountain na kumikinang sa pulang liwanag habang nababalot ng hamog ang mga sanga nito, bunga ng matagal na pag-alaga ni Severin gamit ang mga batas ng paglikha. Sa tabi ng Celestial Peach Tree ay isang panla na naglalabas ng kamangha-manghang stellar power. Masigla itong lumalaki at nagmula sa tuyong binhi ng isang Celestial Herb na nakuha niya mula kay Jackson. Sa loob ng 2 taon ng maingat na pagbibinyag gamit ang mga batas ng paglikha, ito sa wakas ay tumubo at nagugat. Kung ikukumpara sa Celestial Peach Tree, mas mabagal ang paglaki ng panlang ito na kumikilala sa kapangyarihan ng mga bituin at umabot lamang sa wala pang 1 metro sa loob ng 2 taon. Gayunpaman, naramdaman ni Severin ang pambihirang potensyal nito at inakala niyang maaari pa itong higitan ang Celestial Peach at maging isang spiritual root. Alam lamang ni Severin ang ilang bahagi tungkol sa mga spiritual root mula sa Wood Immortal Art ng Green Emperor. Ayon sa mga alamat, ang mga ganitong halaman ay mataas na uri ng ebolusyon na umusbong mula pa noong unang paglitaw ng langit at lupa sa Blue Celestial Realm. May 10 kilalang spiritual root lamang. Kahit ang mga Royal Celestials ay maaaring makinabang dito at maging Celestial King kapag kinain ito. Higit pa rito, ang mga True Celestial ay maaaring umabot sa Quasi-Royal Celestial sa pamamagitan nito, habang ang Royal Celestials ay maaaring lalo pang magpataas ng kanilang antas. Alam ni Severin na ang mga ganitong kayamanan ay halos nawala na sa kasaysayan matapos mabasag at mahati ang mundo sa 3. Kaya't ibinaba niya ang kanyang inaasahan tungkol sa Panla. Sa isang mundong gaya ng Blue Realm, hindi ito maaaring maging ganoon ka-espesyal kung madaling makuha. Mabilis na tumayo si Severin mula sa kanyang pagninilay at lumabas ng training room. Pagpasok niya sa courtyard, biglang damaloy ang mainit na enerhiya mula sa Heavenly Heart Imprints. Naramdaman niyang may mali, kaya agad niyang pinalawak ang kanyang Divine Sense at sinuri ang buong Blue Realm para sa anumang kaguluhan. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang spatial passage na bumubukas sa labas ng South Sky sa gitna ng malawak na kabundukan. Pagkatapos, lumitaw ang isang payat at maputing babae na nakasuot ng itim na balabal, na sugatan at duguan. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng aura na hindi pamilyar sa Blue Realm, dahilan upang maipasa ito ng Heavenly Heart Imprint kay Severin. Sa sandaling malinaw na nakita ni Severin ang tao, nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat siyang sumigaw, "Gracie! Siya ba iyon?" Nang umalis siya sa Sky Blue Sect, tiniyak ni Severin na si Gracie at ang iba pa ay may sapat na pills upang umabot sa antas ng Supreme Saint. Ngunit kung walang proteksyon mula sa Green Emperor's Tower o kakayahang tumawid sa space-time, halos imposible para sa isang ordinaryong Supreme Saint ang makalusot sa spatial barrier. Mas nakakabahala pa, ang sugatang kalagayan ni Gracie ay nagpapakita na may mas matinding laban na nangyari bago siya makapasok sa spatial channel. Itinalaga ni Severin si Gracie bilang susunod na leader ng Sky Blue Sect matapos niyang umalis, kaya siya ang may responsibilidad sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Hardin. Ang bigla niyang pagdating, kasama ang kanyang mga sugat, ay nagbigay kay Severin ng masamang kutob. Posible bang may nangyari sa Sky Blue Sect,
inisip ni Severin habang binibigyang timbang ang malubhang posibilidad na iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, binasag niya ang espasyo sa kanyang tabi at ginamit ang kanyang tunay na kapangyarihang immortal upang tumawid ng daan-daang libong milya sa isang iglap. Pagdating niya sa Gronde Uno City, agad na nagsitakas ang mga Royal Paragon na nakatalaga roon nang maramdaman nila ang malakas na presensya ng Celestial na dumaan. Hindi pinansin ni Severin ang kanilang reaksyon at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ni Gracie na nakahandusay sa gitna ng malalawak na kabundukan. Tinitigan niya ang kanyang Supreme Saint na antas at bahagyang sumimangot nang makita ang katawan nitong puno ng dugo. Agad niyang binuksan ang puwang at dinala siya sa Gronde Uno Sacred Land. Ang kanyang mga sugat ay halos ikamitay na, kaya mas mahalaga muna na iligtas siya bago alamin ang nangyari sa Earth. Sa Enchanted Deck, maingat na inilagay ni Severin si Gracie sa courtyard at itinaas ang kanyang kamay na parang kuko. Ang imprint sa pagitan ng kanyang mga kilay ay tila naglabas ng agos ng liwanag na may dalang kapangyarihan ng paglikha mula sa paligid. Kahit ang pinakakaunting bahagi ng kapangyarihang iyon ay nagiging sanhi ng mabilis na paglago ng mga halaman sa Enchanted Deck. Sa pag-channel ng kapangyarihan ng paglikha sa katawan ni Gracie, tumawag si Severin ng napakalaking reserba ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa upang palibutan ang kanyang mga sugat. Ang tanawing ito ng napakalaking pagbuhos ng celestial na enerhiya ay nakatawag ng atensyon ng kanyang mga asawa. Napagpasyahan nilang itigil muna ang kanilang seclusion at lumabas ng kanilang mga silid upang pumunta sa courtyard. Lahat sila ay nagulat nang makita ang walang malay na si Gracie. Hindi ba si Gracie iyon? Siya nga, bakit siya lubhang sugatan? Hindi ba nasa Skyblue sect si Gracie? Paano siya napunta dito sa Blue Realm? Ang kanilang mga ekspresyon ay mula sa pagkalito hanggang sa pag-aalala habang lumalapit sila kay Severin. Umiling si Severin at sinabi ng seryoso, mukhang may nangyari sa Skyblue sect. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pulso ni Gracie at ibinuhos ang nagbibigay buhay na kapangyarihan ng paglikha sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagising si Gracie mula sa kanyang pagkawala ng malay. Nasaan ako? Paos at puno ng sakit at pagkalito ang kanyang boses. Habang lumino ang kanyang paningin, nakita niya si Severin na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat siyang nagsalita, "Sect leader. Ikaw ba yan?" Agad niyang inakala na nananaginip siya nang makita sina Diane, Gilda, Sophia, at Sheila. Ang naguguluhang tingin ni Gracie ay agad na nag-udyok kay Gilda na magtanong. Paano ka nagkaroon ng mga sugat na iyan, Gracie? At paano ka nakarating dito? May nangyari ba sa Skyblue sect? Sa wakas ay tinanggap niyang hindi siya nananaginip. Nakalusot siya sa mga harang ng espasyo at nakarating sa Blue Realm. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata habang sinasabi kay Severin, "Sect Master, nasa matinding panganib ang Skyblue sect." Bumigat ang ekspresyon ni Severin nang makumpirma ang kanyang hinala. Maging kalmado ka, sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye. Ano ang nangyari? Utos ni Severin habang patuloy niyang pinapadaloy ang kapangyarihan ng langit at lupa upang gamutin si Gracie. Sa pagitan ng mga luhang mata, isinalaysay ni Gracie ang nakakatakot na pangyayari. Mula nang umalis kayo at ang dating sect master, umasa kami sa mga pil na ibinigay ninyo upang makapag-breakthrough patungo sa Royal Saint. Pagkatapos noon, naghanda kami para sa pag-angat sa Supreme Saint. Ngunit biglang nagkaroon ng bitik sa puwang at lumitaw ang grupo ng mga halimaw na walang kapantay na lakas. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Ang grupong iyon ng mga halimaw ay tuso at napakalakas. Tila uhaw sila sa dugo at asensya, pinatay nila ang ilang sekta sa loob lamang ng ilang araw. Ilan sa aming mga elder ay ipinadala upang labanan sila, ngunit napatay rin sila. Dahil napapalibutan na ang Skyblue sect at malapit nang maubos, wala akong nagawa kundi piliting buksan ang bitik sa puwang at hanapin kayo. Ang mga salitang bitik sa puwang, invincible monsters, at uhaw sa dugo at asensya ay parang isang bomba na biglang sumabog sa isipan ni Severin. Agad niyang naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Si Gilda, na halos umiiyak na, ay tumingin kay Severin habang nanginginig. Ano ang gagawin natin, Severin? Nasa Skyblue sect pa si Hardin.
Uminag din sa pag-aalala ang tinig ni Diane. Severin, kailangan nating bumalik sa Sky Blue Sect agad. Si Severin ay may madilim na ekspresyon at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi pa gaanong katagal nang pinaplano niyang bumalik sa Earth nang matanggap niya ang balita na nasa ilalim ng paglusob ang Sky Blue Sect. Habang pinag-uugnay niya ang impormasyon ni Gracie, napagtanto ni Severin na ang katangian ng mga halimaw ay may pagkakahawig sa mga masamang paraan ng cultivation. Habang papalapit ang pagsasanib ng Celestial Realm, naisip niya kung ang pagkabasag sa espasyo ay aksidenteng naglantad sa Earth sa mga nilalang mula sa Devil Realm. Ito ay maaaring magdala ng tiyak na kapahamakan sa Earth. Walang oras na dapat sayangin. Ginamit ni Severin ang Heavenly Heart Imprints at sinundan ang kamakailang spatial bridge patungo sa malalawak na kabundukan. Sa pamamagitan nito, naramdaman niya ang aura ng Earth at natukoy ang mga koordinato nito. Lumingon siya kina Sheila at Sofia at nag-utos, "Iiwan ko si Gracie sa inyo. Pupunta ako sa Earth para makita mismo kung ano ang nangyayari." Hinawakan niya ang kamay ni Diane sa kaliwa at si Gilda sa kanan, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng espasyo at naglaho sa isang iglap. Natigilan si Gracie nang biglang mawala si Severin. Lumingon siya kay Sheila at nagtanong, anong antas na ng cultivation niya. Naalala niyang 3 taon pa lang mula nang umalis si Severin sa Sky Blue Sect, ngunit ang kanyang antas ay lampas-lampas na sa kaya niyang maunawaan bilang isang Supreme Saint. Ngumiti si Sheila at sinagot siya, isa na siyang true immortal. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang antas ng cultivation sa Blue Realm na mas mataas pa sa Supreme Saint. Nagsisimula ito sa Paragons, Royal Paragons, Supreme Paragons, True Immortal, Royal Celestial, at marami pang iba. Labis na nabigla si Gracie sa kanyang narinig. Samantala, lumitaw si Severin kasama sina Diane at Gilda sa gitna ng Arctic Heights. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng liwanag na kayang tumagos sa puwang. Ginamit niya ang kapangyarihan ng langit upang lumikha ng isang matayog na spatial passage na papunta sa Earth. "Tara na," sabi niya, at sabay-sabay silang tumalon papasok sa spatial passage. Paglabas nila mula sa passage matapos ang ilang sandali, sinalubong sila ng marupok na spiritual energy ng Earth. Sa ilang sandali, naramdaman ni Severin na ang kanyang true immortal na kapangyarihan ay bahagyang napipigil ng hina ng Earth, parang may hangganan sa pagitan ng langit at lupa. Napasimangot si Severin at sinabi, hindi kayang tiisin ng Earth ang kapangyarihan ng isang true immortal. Ibinaba niya ang kanyang antas upang hindi tumagas ang kanyang aura ngunit pinakawalan niya ang kanyang divine sense. Kahit hindi na nakakonekta ang kanyang kaluluwa sa Blue Realm, ang kanyang solar spirit ay nakapag-scan pa rin sa buong Earth. Sa ilang sandali, natagpuan ni Severin ang Sky Blue Sect at nakita na ito ay wala pang 1,000 milya ang layo. Nang tuluyan niyang maunawaan ang nangyayari, mabilis niyang pinunit ang puwang at naglaho sa ulap kasama sina Diane at Gilda. Sa Sky Blue Sect, ilang libong milya ang layo, ang Sect Protecting Formation ay nagsisimula ng gumuho. Si Larry, na isa ng Supreme Saint ay naitalaga bilang iginagalang na Great Elder ng sekta. Tinitigan niya ang bitik-bitik na formation sa itaas na may malamig na ekspresyon. Lumipat ang kanyang mapanirang tingin sa mga cultivator sa labas na nababalutan ng madilim at malas na enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Larry ang kanyang nakakamatay na intensyon at sinabi kay Mick, Rachel, at sa iba pa. Hindi na magtatagal ang defensive formation. Kayo ng dalawa ang magdala kay Hardin at tumakas. Galit na sumagot si Mick, ano bang ibig mong sabihin, Larry? Bakit hindi na lang si Rachel ang tumakas kasama si Hardin? Ako na ang may iwan at lalaban dito. Hindi duwag si Mick dahil siya ay dating pinuno ng Moss Hall sa ilalim ni Severin. Sundin mo ang utos ko, Mick. Malubhang nasugatan si Idol at ang iba pa, at nawala ang sect leader natin sa puwang. Hindi pa natin alam kung nakarating siya sa dating boss natin. Ang prioridad natin ngayon ay mabuhay tayo, mabilis na paliwanag ni Larry habang nakakunot ang noo. Bago pa sila makapagsalita, tuluyang nabasag ang Sect Protecting Formation at nagpakawala ng malakas na shockwave na sumakop sa buong Sky Blue Sect. Agad na kumilos si Larry at humarap sa harap ni Mick at ng iba pa. Nagpakawala siya ng nakasisirang atake gamit ang isang alon ng kanyang espada.
Ngumisi ang ilang devil practitioners. Matapang iyan para sa isang mahina. Ang pinuno ng mga malas na puwersa ay naglabas ng aura ng isang Royal Paragon at madaling winasak ang atake ni Larry. Hindi huminto ang puwersa at agad nitong hinati ang bundok sa dalawa. Nang makita ito ni Mick, itinulak niya sina Rachel at ang iba papalayo upang iligtas sila, at siya na lamang ang sumalubong sa laban. Ngunit ang agwat sa pagitan ng Supreme Saint at Royal Paragon ay hindi kayang lampasan. Madaling sinalag ng Devil Practitioner ang atake ni Mick at gumanti ng malakas na palm strike. Patayin sila. Nabuo ang kaguluhan sa Sky Blue Sect habang ang mga disipulo ay bumabagsak mula sa langit na parang mga ibong binaril. Ang tanawing halos tuluyang pagkalipol ng Sky Blue Sect ay nagtulak kay Rachel na magpasya at gamitin ang isang lihim na paraan na isasakripisyo ang sarili upang matiyak ang kaligtasan ni Hardin. Ngunit bago pa niya may sigawa ang plano, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan na bumalat sa mundo, na parang nagyelo ang oras at espasyo. Ang sigawan at ingay ay biglang huminto. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, tatlong sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan. Si Severin at ang kanyang dalawang asawa. Dumating sa tamang oras, sinuri ni Severin ang paligid at tinitigan ang mga masasamang cultivator na nakatayo sa ibabaw ng Sky Blue Sect. Sa kanilang kakaibang aura, agad niyang napagtanto na sila ay mula sa Devil Realm. Sumimangot siya sa galit at sumigaw, "Magbabayad kayo sa ginawa ninyo." Matapos ipagkatiwala sina Rachel at Hardin kina Diane at Gilda, mabilis na lumapit si Severin sa pinuno na isang Royal Paragon na nagngangalang Ismael. Naramdaman ni Ismael ang malamig na panginginig habang papalapit si Severin, at ang nakakasuffocate na kapangyarihan nito ay tila dumudurog sa kanya. "Sino ka?" Bilang utak ng paglusog, inakala na ni Ismael na ang mga cultivator ng Earth ay hanggang Supreme Saint lamang, mga langgam na madali niyang durugan sa isang pitik ng daliri. Kabanata 3000. Nagtaka si Ismael tungkol sa pinagmulan ng ganitong kalakas na practitioner. Sa gilid ng bundok sa ilalim ng Sky Blue Sect, abala si Larry, Mick, at ang iba pa sa matinding labanan laban sa kalaban. Ang biglaang pagdating ni Severin ay agad nagdala ng tuwa sa kanila. "Tingnan ninyong mabuti, bumalik na ang boss." "Bumalik ba siya?" "Oo, bumalik siya, boss." Ang pamilyar na tawag ay nagbalik kay Severin sa panahon na kailangan pa niyang hanapin ang 12 hall. Bahagya siyang tumango kina Larry at sa iba pa at marahang sinabi na siya nga. Sa isang banayad na paggalaw ng kanyang isipan, sinuri ni Severin ang mga demonyong practitioner na naroroon. Maliban kay Ismael, ang lahat ng demonyong practitioner ay nakaramdam ng nakakatakot na puwersa na unti-unting nabubuo sa kanilang mga puso. Ang puwersang iyon ay agad nagliyab na parang apoy ng karmic retribution sa kanilang mga katawan. Sa ilang sandali lamang, mahigit 12 demonyo na nasa antas ng Paragons at Royal Paragons ang biglang naglaho at naging abo na kumalat sa hangin. Malamig na tiningnan ni Severin si Ismael at mariing nagtanong kung paano siya nakarating dito mula sa Devil Realm. Nakaramdam si Ismael ng kilabot sa ilalim ng nakamamatay na tingin ni Severin lalo na matapos makita ang biglaang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Handa na sana siyang magmakaawa ngunit napigil siya nang banggitin ni Severin ang Devil Realm. Alam niya agad na may mas malalim pang pagkakakilanlan si Severin dahil tanging isang semi-immortal pataas lamang ang makakaalam ng pag-iral ng Devil Realm. Bagaman hindi siya sigurado kung si Severin ay mula sa Blue Realm o sa Celestial Realm, alam ni Ismael na malaki ang posibilidad na isa siya sa dalawang realm na iyon. Mas lalong delikado kung wala siyang ideya kung sino ang kanyang kaharap. Nang makabawi siya ng lakas ng loob, nagmakaawa siya na patawarin siya. Siya ay isang practitioner mula sa Elisa sect ng Devil Realm. Ang kanilang founder ay si Celestial Lord Elisa. Ang butas sa puwang sa kanilang teritoryo ay dulot ng paparating na pagbangga ng mga realm. Tumibok ng mabilis ang puso ni Severin sa revelasyong ito na nagpatunay sa kanyang hinala na may mga hindi inaasahang pangyayari habang nangyayari ang convergence. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong at tila tinanggap na ni Ismael ang kanyang kapalaran, kaya isinalaysay nito ang lahat. Ang Elisa sect na isa sa 5 pangunahing sekta ng Devil Realm ay pinamumunuan ng isang sinaunang true immortal na si Elisa o Celestial Lord Elisa.
Ang convergence ay nagdulot ng mga pagbabago sa kanilang mundo, at dahil mas mahina ang posisyon ni Elisa kumpara kay King Luther, sinubukan nilang samantalahin ang anumang pagkakataon upang lumakas. Nagkataon na nagkaroon ng bitik sa puwang malapit sa teritoryo ng Elisa sect kaya nagpadala sila ng isang grupo para magsiyasat. Ang kanilang aksyon ang hindi sinasadyang nagdulot ng pag-atake sa Earth. Napabuntong hininga si Severin matapos marinig ang paliwanag. Higit sa lahat, gamaan ang kanyang loob dahil hindi alam ng Devil Realm ang eksaktong koordinato ng Earth at ang bitik ay dulot lamang ng pagbabago ng mga puwersa. Muli siyang nagtanong ngunit biglang namilipit sa sakit si Ismael. Isang itim na enerhiya ang nabuo sa kanyang isip at agad nitong tinapos ang kanyang buhay. Malamig na tiningnan ni Severin ang nangyari at napagtanto na ang kanyang tanong ay malamang na nag-activate ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng Elisa sect upang patahimikin si Ismael. Habang naglalaho ang itim na enerhiya, ito ay nagtipon at naging anyo ng isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng itim at may aura ng batas na tila binabaluktot ang paligid. Tinitigan ng lalaki si Severin na may matinding pagnanasa. Isang true immortal. Napakagiliw nito. Isang mundong ganito kaliit ay may taglay na true immortal.